Pag nangingi sa'yo, kung talagang wala na ka ng pera, ubos na ang sweldo mo, ipon na lang natitira, huwag ipadala. Kahit anong mangyari, kung di rin lang sobrang emergency, huwag nating galawin kasi naipon mo na yan. Alright, usapang OFW naman tayo. Huwag kang padala ng pera dito sa Pilipinas. Okay? Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so sa lahat ng mga OFW, habilin ni Rockstar, meron tayo ditong 5 pag-uusapan. Okay? So, una, huwag kang padala ng pera. Dapat after sweldo ka lang magpadala ng pera para iwas utang tayo. Dok, anong gagawin natin kung madami naghihingi sa atin? So, pag nag-message na merong biglang bibili na ganito, may gustong ganitong bilhin, sabihin mo, maghintay sa sweldo. Okay? So, pangalawa, dapat sa isang tao ka lang nagpapadala para iwas doble ng gastos. So, alam mo sa mga OFW, dapat meron kayo ditong fund manager o may hawak ng pera mo. Kung ikaw ay may asawa, dapat ang asawa mo ang humahawak ng pera. Sa kanya ka magpapadala. Kung single ka naman, pwede sa parent o sa kapatid natin. Basta, isa lang ang pinagpapadala mo ng pera para centralize ang gastos. Hindi yung bawat humingi, pinapadalan mo. Nagpadala ka sa asawa mo, humingi yung bayaw mo, pinadalan mo. Humingi yung hipag mo, pinadalan mo. Humingi yung kapatid mo, pinadalan mo. Okay lang yan kung talagang may budget ka para dyan. Pero kung wala, isa lang, centralize lang. Alright? Okay, so bago tayo magtuloy, I'm inviting you to attend our free webinar. So, paano ba tayo makaipon, paano tayo mag-invest, at paano tayo magkaroon ng Kaiser? Ang Kaiser 3-in-1 po yan, may healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ni Doc. And number 3 po, huwag ipadala ang iyong ipon para bago ka umuwi, unti-unti nadadagdagan ang ipon natin. Huwag mong ipadala pag naipon mo na. Pag nangingi sa'yo, kung talagang wala na ka ng pera, ubos na ang sweldo mo, ipon na lang natitira, huwag ipadala. Kahit anong mangyari, kung di rin lang sobrang emergency, huwag nating galawin kasi naipon mo na yan. Okay? So, matuto tayong kontrolin ang ating emotion. Kung sobrang saya mo, sobrang saya ng mga tao sa Pilipinas, pigilan ang damdamin para gumastos. Pag ipon, kahit gaano kakasaya, huwag ipadala. At lalong dapat kinokontrol natin ang ego natin. So, hindi porke sinabi ng anak natin, kapatid natin, na si ganito dito sa Pilipinas, merong ganito, may motor, may ganitong cellphone, uso yan dito, huwag pairali ng ego natin na sasabihin natin, hindi kayo dapat magpatalo. Mali, okay? Pag-ipon, ipon na. Alright? And number 4, huwag ipadala ang pangkain mo. Alam mo, marami sa ating mga OFW, pagod na pagod, pero nagtitipid, pati pagkain, ipinapadala sa Pilipinas. Alalahanin mo, dapat alagaan natin ang sarili natin para mas makapagtrabaho tayo dyan ng maayos at matagal na malakas ang katawan natin. Okay? Pag pangkain mo na, sabi mo sa kanila, wala na akong pera, para sa akin na lang to. Alright? And number 5, huwag ipadala ang hindi mo pa kinikita. So, kung wala pa ang sweldo, hindi mo dapat ipadala ang hindi mo pa kinikita. In other words, wag muna tayo mangutang. Again, pag may nag-request, pag merong nag-message sa'yo, sabi mo, wala pa akong sweldo. Okay? Alright? So, simpleng reminder ni Rockstar para sa atin, para makaipon tayo. Alright? Maraming salamat. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!